kung sino man ang bobotong yes for impeachment ay magiging blacklisted na. Charis! Sandro Marcos ulat sa pananakot sa mga kongresista. Mga buhaya nagsiatrasan sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Anak ng kagwang walang nauto ang hinayupak na Charis. Kaya ang resulta, hindi nakalikom ng perma para ma-impeach si Vice President Inday Sara Duterte. Aray ko diha. Nako, malapit na talaga tong mga to, malapit na ang paghuhukom. Hindi ko talaga yan po pwedeng ipagpalit ng mga kongresista ang impeachment na walang kasiguraduhan sa Senado. Sabihin na lang ho natin na ma-impeach si Vice President Inday Sara dyan sa Kongreso. Kaso nga lang, malintikan man. No? Pagdating sa Senado, kaya ang mga kongresista nag-iisip din yan. Oo nga, boboto kami, pipirma kami. Paano na lang? Pagdating sa Senado, maraming kalyado ang mga Duterte. Pag hindi makonvict si Inday Sara, ano po ang mangyayari sa aming mga buhaya na pumirmang ma-impeach si Vice President Inday Sara Duterte? Meron pa namang kumakalat ngayon sa social media na mga pangalan ng mga kongresista na di umano'y pumirma. Pero nung binilang ko po, anak ng kagong wala pa yatang 50. Patay ka, Sandro, bodlat ang mata. Wala na ang mga Pilipino rin kasi ngayon tumitingin kung sino yung mga kongresistang pumipirma kay Vice President Inday Sara para ma-impeach. Matik yan, Team Malita yan. Magandang, excuse me po, magandang tanghali po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Bisdak Historiador, pangalawang YouTube channel po natin. Saglit lang ang ating pag-uusapan ngayon. Ang pag-uusapan po natin tungkol po dito sa pag-double time ni Sandro Marcos para makakalap ng maraming perma, para umano'y ma-impeach si Inday Sara Duterte. Kaso nga lang, si Kung Pulong Duterte, sobrang ingay, Ang ingay ni Kung Pulong. Yung sabi ni Kung Pulong, nananakot si Charis, sa mga kongresista, pag hindi pumirma, matanggalan ng budget, lahat ng mga budget, aalisin. Ngayon, mukhang nabaliktad. Walang naniniwala sa budget, sa budlat ang mata, na si Sandro Marcos. Patay kayo ngayon. In short, walang nauto. Kaga yung kumakailan, di ba, nag-usap-usap ang mga buhaya. O ito yung mga nag-usap-usap sila noong impeachment. Parang talagang pinagkakaisa nila si Vice President Inday Sara Duterte. Ayan mo. Ayan sila. Nag-uusap kasama yung mga kaliwang grupo. Luestro, Redon, Chua, Pastor Villa, Laila de Lima, Shell Jokno. Tapos itong si Percy Tabinge. Tapos si Tinyo, Zamora. Sino po ba itong isa? Tandaan niyo po yung mga mukha na yan. Yan po yung mga nagpupursige na talagang ma-impeach si Vice President Inday Sara Duterte. Yan po ay pagpupulong ng mga talunan, pagpupulong ng mga ikayumpa na gustong ma-impeach si Vice President Inday Sara Duterte. Ayan na ang mga animal. Ayan. Yung may wagang box, hindi naman po yan binuksan nila. Diba, noong pagkatapos po nila magbutuhan na di umano'y may probable cause ang impeachment labang kay Inday Sara, nagpalakpakan, nagsigawan ang mga animal, Parang feeling po nila na si Inday Sara ay ma-impeach na talaga. Ang lakas ng kumpiyansa nila. Ang sabi nga ho ni Redon dito, ang sabi ni Redon, House confident of 106 votes to send Duterte impeachment to Senate. Ang lakas ng loob ng hinayupak na kuki. Tangin na Daily Tribune, gumamit pa ng picture ni Redon na yung kapanabata pa siya, pero ngayon, gamitin nyo yung suangit siya. Parang taas ng kumpiyansa kasi nga, siyempre ang backer nila, nag-utos sa kanila, ay ang anak ng presidenteng nakatabingi ang panga. So ang lalakas ng loob, feeling nila, kayang-kaya niya, Kayang-kaya ni Sandro Marcos. Bago po natin nilabas yung balita na nagsiatrasan ng mga buhaya, hindi po pinalampas ng isang netizen itong mga asal ng mga kongresista na tila bang personal na talaga yung kanilang galit kay Inday Sara. Personal na. Hindi na po ito healthy, Hindi na po ito normal na ginawa ng mga kongresista na pagkatapos ng pagdesisyon laban kay Vice President Inday Sara ay nagpalakpakan. Diyan pa lang halatang-halata na sila na gusto nilang ma-impeach si Inday Sara. Pero hindi po yan pinalagpas ng isang netizen. Tingnan mo, si Vice President Inday Sara, marami pong nagtatanggol dyan. Kasi nga, si Inday Sara hindi kurakot. Kaya normal, mga unique, organic, itong mga nagdidepinsa kay Vice President Inday Sara. Hindi kagaya ng mga Marcoses, mga bayad. Ito, pakinggan natin si Sir. Alam nyo, yung mga congressman at congresswomen natin sa Kamara, alam mo sila, napaka-rude, napaka-bastos, napaka-adilantado. Alam mo yun, bakit? Kasi matapos silang yung pangwakas nilang salita ng nakaraang hearing nila. Nakita niyo naman sa video kung paano sila nagpalakpakan, nagtawanan, di ba? At ganun sila kumilos, ganun sila katindi. Na dapat sila yung dapat tularan ng ibang At ganun sila, talagang halatado talaga silang mga talagang halatado mo talaga silang yung galit nila. Yung galit nila, sukdulan. Ano bang ginawa ni BP Sara sa inyo? Ano bang kasalanan ng tao sa inyo personal? Correct. Kayo ba niyurakan ng tao? Siya mismo kayo ang nag-yurak sa kanya. Kung paano nyo sila o siya bastusin doon sa 19th Congress. Sinabi niya pa nga ni Abante, di ba? Ikaw ba hindi ka naman bingi, di ba?
Tama po yung sasabihin mo sa pangalawang pinakamatas na leader sa bansang ito. Sasabihin mo ganun. Tapos itong mga nakarang hearing, nagpapalakpakan kayo. Ganun kayo kumilos. Ganun ang asal ninyo. Asan yung magandang asal ninyo? Kayo dyan sa kamara. Napakapastos ninyo, napakasalaulan ninyong tao. Alam nyo kung sino kayo mga ano. Samantalang, halal lang kayo ng bayan ninyo. Si BP Saray halal ng buong Pilipinas. Hindi ng isang syudad. Lalong-lalo ka ng ngiwi. Lalong-lalo ka ng ngiwi. Lalong-lalo ka na. Hindi ko alam kung saan sukdulan ang galit mo. Nakakagigil ka. Ibig respeto ka ng mga taong bayan ng kabataan. Ikaw mismo ang nag-ano sa'yo. Napakadalantado mo. Napakabastos mo. Napakawalang hiya mo. Hindi nyo hawak ang gobyernong ito. Taong bayan pa rin ang nasusunod. Pagdating sa huli, tandaan nyo yan. Hindi pa tapos ang laban. Hindi pa tapos ang bloodbath. Tandaan nyo yan. Grabe. Galit na galit si Kuya dito sa mga buhaya na nagsipalakpakan, nagsigawan. Hindi naman kasi yan ang dapat iniasal nila. Kasi sila po ay mga mambabatas. Kaso nga lang, masyadong personal na po yung galit nila kay Vice President Inday Sara Duterte. Sa totoo lang, sila po yung mga magnanakaw, sila po yung Team Malita. Tama po si Sir. Kayo po ay hindi po kayo halal ng buong Pilipinas. Halal lang po kayo ng inyong mga distrito. Yung iba nga dyan, talo na, nanalo pa, di ba, Abante? Talo ka naman, Abante, kaya hindi ka dapat respetuhin ng maraming Pilipino. Tama dyan si Sir, hindi pa tapos ang laban. Talagang hindi pa tapos ang laban. Ang laban kasi nasa impeachment court, sa Senado. Ang feeling kasi ng mga kongresistang mga buhayang ito, sila na po yung impeachment court. Kaya nag-trial sila dyan, failing nila, sila po ang batas. Hindi po Meron po tayong sinusunod na batas. Gumagawa lang po kayo ng batas na kailangan pong sundin po ninyo ang ginawa ninyong batas. Ang nakakalungkot, kayo pa ho ang numero 1 lumalabag sa batas. At yung asal ninyo, hindi po asal ng isang public servant. Ang isang public servant ay dapat behave ka, hindi ka bastos. Tama ka dyan, Sir. Gigil na gigil si Sir. Bastos ang mga hinayupak na mga buhaya. Ngayon, ang tanong, magtatagumpay ba ang mga hinayupak na ito para ma-impeach si Vice President Inday Sara Duterte? Malabo na po Kasi ito po ang naging resulta. Ayan Ilang kongresista nagsiatrasan umano sa impeachment ni Vice President Inday Sara. Ayon sa source ng Politico. May mga kongresista na umano'y nagpapabura ng kanilang mga pangalan bilang co-author. Hindi bababa sa 100 mambabatas ang humiling na alisin ang kanilang pangalan bilang mga may akda ng resolusyon dahil sa pangambang backlash. Ayon po sa Politico Scope. Wala talaga, siyempre, ikaw kongresista, sabi ko nga sa inyo, mamili kayo. Saan po kayo magiging pabor? No? Ganoon naman talaga ang mga kongresista. Tinitingnan nila, isipin mo co-author, hindi bababa sa 100. Co-author yun So yung co-author na yan, marami pong, siyempre, kaalyado kasama sa political party. So baka, yung 12 na yan, ay abot din ng 200 yan, lahat. So mukhang malabo ho, na makakalikom si Sandro Marcos sa pangangalap ng perma para ma-impeach si Inday Sara. Hindi na ulat sa talaga sila ngayon. Walang narinig, walang naniniwala at walang nauto itong si Sandro Marcos. Basahin natin yung kumpletong detalye patungkol po sa balitang ito. Politiko at bilyonaryo din po, pinupost na po rin nila ito kagabi po. Ito po may ulat na ilang mambabata sa House of Representatives ang nagdadalawang isip na suportahan ang impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Ilang araw matapos, nagkakaisang bumuto ang House Justice Committee na may probable cause para siya ay i-impeach. Bago muling pagbubukas ng sesyon sa Mayo 4, bukas na po ito, Lunes, isang draft resolution na may pamagat na setting forth the article of impeachment against Vice President Inday Sara, Vice President Sara Severman Duterte, ang umano'y umiikot sa mga kongresista. Ang 17 tahinang dokumento ay naglalahad ng timeline mula sa paghahain ng mga reklamo noong Pebrero hanggang sa naging desisyon ng komite noong Abril 29 na may probable cause. Narito at pinagpapasya ng House of Representatives na si Sara C. Duterte, Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas, ay ini-impeach dahil sa culpable violation ng konstitusyon, katiwalian, iba pang mabibigat na krimen at magtataksil sa tiwala ng publiko. Alinsunod sa Artikulo 11 ng 1987 Constitution at na ang mga sumusunod na article of impeachment ay ipapasa sa Senado ng Republika ng Pilipinas ng House of Representatives sa ngalan nito at ng sambayanang Pilipino laban sa respondent na si Vice Presidente ayon po sa bahagi ng resolusyon. Meron ng draft Mahigit pa, 40 mambabatas na pinamumunuan ni House Justice Committee Chairman at Batangas, Representative Gerbel Luistro, may utang kay Inday Sara. Ang nakalistang may akda ng draft resolution ayon sa Politico. Ngunit, ayon sa isang source, mabilis manong nababawasan ang bilang na ito. Putang ina. So yung 40 na nagsasabing na bumuto may probable cause, nabawasan ng 12. So ano na lang sila? So 28 na lang, anak ng kagwang. Hindi bababa sa 100 mambabatas ang humingi na alisin ang kanilang mga pangalan. Putang ina talagang gusto nila, alisin nyo kami dyan, putang walang pakialam dyan. Out kami bilang may akda ng resolusyon dahil sa takot
Teka lang. Oh lala. Ito, hindi bababa sa isang dosinang mambabatas ang humiling na alisin ang kanilang mga pangalan bilang may akda ng resolusyon dahil sa takot sa posibleng backlash. Ayon sa source. Talagam. Takot sa backlash, no? Talaga naman, hindi po pwedeng putang ina, hindi kayo makatikim. There will be a Diobrigoning. Respect to the max talagang mangyayari sa inyo. May ilang pangalan na umano'y isinama ni Nina Luestro at House Majority Leader Sandro Marcos. Ngunit ang mga mambabatas na yon ay hindi pala nais maging bahagi nito. Dagdag pa ng source. Aray ko diya. So, nagsulat-sulat lang tong animal na Sandro. So, hindi kinausap, nilista lang, nananakot. Pakasintumin na yung group chat, nilista. Kahit hindi pumayag, patay ka diya, animal na budol-budol, abudlat ang mata. Nakatakdang bumoto ang Kamara sa impeachment sa Mayo 11. So, May 11 pala noong pagbubutuhan. Kung saan kailangan ang hindi bababa sa 106 boto upang maipasa ang kaso upang maipasa ang kaso sa Senado para sa paglilitis. So, mukhang hirap na sila, no? So, 12, so 106 bawas ng animal. Ang naiulat na pagbabago ng posisyon ng ilang mambabatas ay nangyayari habang tumitindi ang galaw ng politika. Mas maaga ngayong linggo inuulat ng politiko na si House Majority Leader Sandro Marcos ang umano'y nagsisimulang teka lang. Nagsisimulang tumawag. Di tama talaga yung nauulat na si Sandro nagdouble time na tumatawag, awards. No? Tumatawag sa mga mambabatas upang alamin ang kanilang suporta. Aray ko, hindi na kumbinsyang budlat ang mata. So yung pananakot hindi umubra. Isang hakbang na tinitingnan bilang real time na bilangan bago ang butuhan. Aray ko. So wala na to. So, hindi na sila umaabot dito sa 106. Bilang tugon, nagbabala si Davao City Representative Paulo Duterte, kapatid ni Vice Presidente, na maaaring masuri ang mga mambabatas na tutol sa impeachment. No? Kabilang ang pagripaso sa kanilang statements and assets liability and networks. So ginagamit yung salin. So itong sinasabi ni Buying na ilabas nyo yung mga salin ninyo, so mukhang nagagamit ngayon ni Sandro, no, ng Marcos admin, na sige, pag hindi kayo pipirma, yung lahat ng salin ninyo, isa publiko namin. O tangina, ito na nga ho, tumatama na yung ibang mga political analysts at mga political vloggers sa salin na pautot ni Buying. Oh, pero, ganun pa man, hindi pa rin po sila nakahikayat dito. Sabi ko na nga ba ho eh, wala nang maniniwala sa inyo. Kasi ako, simpleng logic lang ha, kung ako traditional politician, puro naman kasi mga traditional politician, ang mga nasa kongreso ngayon, mga buhaya, mga malitagang. Alam mo yung mga yan, iniisip din nila, yung future nila. Kasi sa 2028, sa ayaw ninyo sa gusto, magpapalit na po tayo ng liderato. Si Bongbong Marcos, kahit ayaw niyang bumaba sa pwesto, nakalagay sa saligang batas na kailangan nating mag-elect ng panibagong leader ng ating bansa. Mga leader, simula sa barangay tanod, kapitan, kupitan, kagawad, kaunsilor, vice mayor, mayor, gobernador, kongresista, senador, vice-presidente at presidente, sa 2028, papalitan na natin sila. Mamimili po tayo ng bagong mga leader. Kaya pag ikaw kongresisman, mag-iisip ka, tika, hindi po pwedeng ganito. Ano bang guts ni Sandro Marcos para manakot sa amin? 2 taon na lang kayo. No? Kahit alisan nyo kami ng budget, wala kaming pakialam. Di alisan nyo. Simple as that lang, may mga traditional politician. Hindi kami sasama sa laro ng demonyo. Sa galaw ng budlat ng mata. Kaya ang resulta, ulats. Puta, isang nakakahiya po ito. Pag hindi po nila ma-impeach si Inday Sara sa Kongreso at hindi makalikom ng perma si Sandro, hindi naman talaga makalikom dahil nagsiatraso na ang mga kongresista sa impeachment, ang bangka ni Bongbong Marcos ay palubog na. Sa ayaw ninyo sa gusto, pagdating ng paghuhusga, magtatago na kayo. Sino-sino po dapat ang magtatago? Itong mga buwaya na kasabwat ni Bongbong Marcos at ni Sandro Marcos, itong mga malitagang, na gustong ma-impeach si Vice President Inday Sara Duterte. Meron po ngayong kumakalat sa social media. Ito ay, teka lang, post ni Doc Loren Badoy. Ito ay yung mga kongresistang umanong nakapirma na para ma-impeach si Vice President Inday Sara. So may perma na. So, ibig sabihin, pagdating sa May 11 plenaryo, ano na lang, parang formalidad na lang yung session na yon. Pero may bilang na sila. Pero kailangan pa rin po nila bumoto in public. Diyan. So ito po yung mga kongresista, umano ha, di pa natin sure, pero pinost po ito ni Doc Loren Badoy sa kanyang social media. Yan yung mga kongresistang pumirma na. Ito, isa-isay natin yung mga hinayupak na yan. Luestro nangunguna sa listahan. So, ikis na po ninyo ito. Listahan nyo na po mga taga Batangas. Laila Di Saba. Ayan. Shell joke, no? Pero si Tabingi, nagalit na galit si Sir, yung kanina. Rinico, ang kulot na buhok. Tinyo. Gabriela, anak Sara Ilago. Daming na-recruit sa bundok ito. Nakaupo lang nang hindi nanalo. Asidre. Ay. Redon na mabibigo.
Rider Party List, Representative Gutierrez, anak ng kamuti ka. Yung isa, may Barangas. Sino ba yan? Babasahin natin kung sino itong mga animal na to. Siya po si Franz Vincent Legaspi, Pinoy Worker, Party List Representative. Anak ni Grispo na si Brian po, FPJ, Party List po, tangin ng FPJ Party List. Yung nagawa itong mga to. Jan Padernos, galing Puso. PL, ano galing Puso? Anak ng kawang Party List. Galing Puso, Party List. Galing Puso, galing Demonyo. Yung mga Party List na yan, tandaan nyo po. Muner, Arbison Jr., Kapuso din. Putang ina, may galing Puso, may Kapuso pa. Sayang lang ang pera ng bayan dito sa mga animal. Ito pa, Raimundo, Demokrito. Bunti ka na mahipokrito. Mendoza, TUCP. Party List na naman. Husibong Tivis Jr., DGP, Party List na naman. Anak ng kagwang mga inayupak na to. Tandaan nyo yung mga pangalan na yan. Mauricio Dumugon, Baguio City, Lone District. Tangina Baguio City ha. Francisco Paulo Ortiga, La Union District, 2nd District. Putang, nalista nyo na. Bilangin natin ha. Kaya ba nilang makalikom ng 106? Ernesto Dionisio Jr., Manila District, 1st District. Putang inang Ernesto ha. Kaya isko bata to. Anak ng kaguwang, bumuto rin. Joel Chua, Chihuahua, numero 1 yan, Manila District. Binbinido Abante, Manila, 6th District. Talo na, nanalo pang animal. Dahil sa malita. Isabel Maria Zamora, San Juan, Lone District. Eliza Mica Gonzales, Pampanga, 3rd District. Ana York Bundok, Pampanga. Ana York Bundok, Pampanga, 4th District. Jefferson Kunghun, Zambales, 1st District. Micaela Angela Swansing, sigurado na si Swansing. Nueva Ecija, 1st District. Crispin Diego Remulla, putang ina Remulla Brothers. Cavite, 1st District. Ilan po yan? Bilangin natin ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 pa ho yan. Markahan nyo na. Tang-inumin na yan. Narito naman yung next batch na di umano'y pumirma na. Ayan naman yung next batch. May 27 na sila ha. Na nalikom. Markahan nyo na para magkaalaman na. Si Ann Matibag, Laguna, 1st District. Kay Matibag, asawa. Na mayabang animal kang Matibag. May flood control din ito. Bilyon-bilyon. Lorito Amante, Laguna, 3rd District. Tangina ito mga buhaya. Arnan, Panaligan. Occidental, Mindoro, 1st District. Occidental, Oriental. Basta, Gamindoro. David J.J. Suarez, ang daming kaso sa Ombudsman. Quezon Province, District 2. Vicencio, Villapuerte, Camarines Sur, 2nd District. Tangina itong mga Villapuerte, itong mga buhaya, itong mga to. Christopher Shen Gonzales, Samar, Lone District. Tangina, mga waray upay. Kakusa ni Asedre. Ana Victoria, Viloso, Tuason, Liti, 3rd District. Mga Tagalite. Janet Garin, Iloilo, 1st District. Tangina, dingbak sa girl. Jolien Barunda, Iloilo City, Lone District. Lorenzo Defensor, Iloilo, 1st District. Tangina, mga tikalon, mga gidya. Ginapiko, ginapalang, kwarta, pero ang utang ginabuldos, malitagang. Ambot, sa'yo mo. Tapos ito pa. Janice Digamo, Negros Oriental, 3rd District. Wala ka man na ayo to. Ay na ho. Ambot sa'yo mo. Dinigamo mo na. Hindi malgidya. Jennifer Karen Lagbas, Misamis Oriental, 1st District Awards. Lordan Swan, Cagayan de Oro, 1st District. Buang ka. O ito, Ropos Magsaysay. Ropos Rodriguez. Pumirma kang maimpeach Inday Sara. Animal budol talaga itong si Ropos Rodriguez eh. Cagayan de Oro, 2nd District. Anak ng kagwang kayo. Ano ba nangyari sa inyo, Ropos Rodriguez? Alam mo to si Ropos Rodriguez, budol talaga itong animal na to, no? Matindi yung galit kay Madriaga itong animal na Ropos Rodriguez. Budol-budol mga taga-Cagayan. Tsada kayo ba? Tsada kayo yung congressman, walay ayo. Putang ng budol. Alam nyo yung mga taga-Cagayan, galing pa ako sa Cagayan de Oro eh. Galit na galit kay Bangag. Solid Duterte mga taga-Cagayan, pero itong hinayupak na Ropos, tsaka yung isa na taga-Cagayan din, ano bang nakain nila dito mga animal, no? Budol. So, sabi ko na nga ba, anti-Duterte itong animal eh. Gustong ma-impeach Inday Sara. Ito, Ferdinand Hernandez, Cotabato, taga Mindanao. Lolo nyo, Cotabato. Maria Alanya, Santos, Cotabato, District 3. Ano bang nangyari yung mga congressman sa Cotabato? Huy, hunghang. Si Duterte, Bangsamoro Basic Law. Si Duterte nagpasa niyan. Tangina mo taga Cotabato dito sa pagsasampalin, Bernadette Barber, Surigao del Norte District. Ang buba naman ito. Asawa ni Barbers, bubo po ito. Buba. Inumin to, wala namang kwenta to sa mga taga Surigao del Norte. Walang proyekto yan. Wala pong wala pong naiambag sa Surigao del Norte itong mga barbers. Ilang dekada na, putang ina, ang hirap pa rin ng Surigao del Norte. Buti may Siargao, dahil ang Siargao ang daming turista na buhay-buhay. Pero itong mga barbers, mga walang kwenta mga yan, mga salot din mga yan, animal. Galit kayo kay Duterte, hunghang. Ito pa, Muner, Arbison, Sulok,
District 2. Putay na wala kayong utang na loob sa Bangsamoro Bisiklo. Tanginumin naman talaga eh. Si Tatay Digong nagapasa ng batas na yan. Kay Pinoy, hindi man lang naipasa yan eh. Nung dumating si Digong, naipasa yun ang sukli ninyo. Putang ina, mga traidor kayo, wala kayong utang na loob. Ito pa sa Jose, Joboy Aquino, D2, Butuan. Puta mga taga Butuan, ang bot sa inyo. Hoy, isiro ninyo ito, mga taga Butuan. Itong hinayupak na mga taga Surigao. Sia Alonto, Adyong, lalo na to, Tagalanaw. May sapak din tong animal na to. Malitagang eh. Ang ina, kung ikaw, Muslim ka, putang ina, yung utang na loob nyo sa mga Duterte, sobra-sobra, Bangsamoro Bisiklo. Tapos sumuporta kayo kay Bangag, yung tatay niya, minasakiro mga kapatid ninyong mga Muslim. Sos, Ginoo ka, Adyong, sarap muping. Yes, sir, Balindong, Lanao District, 1st District. Tandaan nyo po yung mga malitagang na yan. Nabilangin natin, kung maka 106 kayong mga animal kayo. Nakasama si Sandro Marcos. Ito na daw yung mga pumiperma. So 27 yun. Meron dito isa. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 50 lang kayo. Sabihin na lang natin, may taga Ilocos sasama, 10. Malabo eh. Sa akin yung ibang taga Ilocos, malabo. 60. Ilan ba ang perma kailangan? 106. Ay puta, markahan nyo na yung mga mukha na yan. Wala na. Hirap na ho kayo ngayon. Hindi nyo na po kayang i-impeach si Inday Sara dyan. Kahit gaano pa ka-excited tong mga animal na mga buhaya, malabo po. No? Malabo po. O ito, alam mo, merong isang post sa social media. Baka siguro nagsiatrasan ang mga buhayang ito sa impeachment labang kay Inday Sara dahil meron pong napabalita ng Iglesia ni Cristo na meron umanong inilabas na pahayag, balita-balita, na kung sino mang ang bumoto sa impeachment, pumirma labang kay Inday Sara, ay i-blacklisted po sila ng Iglesia ni Cristo. Di ba kaya ito rin ang kanilang dahilan? Kasi ma-blacklisted sila eh. Okay, ito pakinggan natin si yung magandang dilag. Pakinggan natin. Eto na nga bang sinasabi ko eh. Eto na yun eh. 'Di ba? Yung mga hindi nakikinig. Eto na. Meron kasi akong A1 na information na may nagsabi sa akin, okay? Na dahil sa kagustuhan ng INC na ang prioridad natin or ng mga leaders natin is kapakanan ng bayan at mga taong naghihirap, 'di ba? Against sila sa impeachment. Whether si BP Sara or si BBM ang impeach, ayaw nilang ma-impeach pareho. Kasi ang gusto nilang ma-focus is yung nangyayari sa ating bansa na pagbagsak ng ekonomiya, ang pagtaas ng mga bilihin, ng krudo, ng langis, ng gasolina at diesel. Tapos, ang ating mga leader walang ginagawa, kundi sobrang hyper-focus, more dyan sa impeachment. Ang balita ko, dyan sa HOR at sa Senate, kung sino man ang bobotong yes for impeachment, ay magiging blacklisted na sa INC. Ayan na, tingnan nyo na lang, tingnan natin. May nagsabi lang sa akin na yan daw ang mangyayari. Blacklisted. Kung yung nakaraan, di ba parang napansin nyo, kahit yung may mga bumotong iba, pinatawad pa rin, parang pinagbigyan ng eleksyon. This time, sa inyo dyan, sa House of Representatives at saka sa Senate, tingnan nyo na lang. Kasi ang balita ko, kahit sa pang-apat na salin lahi ninyo, yung apo ng apo nyo, yung anak ninyo, ay hindi na susuportahan o hindi man lang makakatungtong na sa kanilang lugar. Dahil sila ay nakikiusap pero ayaw nyong pakinggan dahil nakita nila na ang prioridad ninyo ay mamolitika kesa ang prioridad ninyo ay ang para sa bayan. So nasa sa inyo na yan. Tingnan nyo na lang. Tingnan na lang natin kung ano mangyari. Nasa sa inyo kung you will risk it. Diba? Nasa inyo na yan. Kung gusto nyong hamunin, diba? Nag-announce naman, simula January, nag-rally, hanggang nung nakaraan lang, may 3 days din silang rally, supposedly, hindi pa rin kayo nakikinig. So ayan, sabi ng aking informante na A1, na hindi mukha eh, na talagang this time, lahat kayo na boboto ng yes dyan, wala nang tsansa. Blacklisted to the core. Kasi you don't listen to the call ng mga tao, yung mga panawagan ng mamamayang Pilipino na ibaba ang kuryente, ibaba ang bilihin, ibaba tanggalin ng tax, pagaanin ang buhay, pero kayo busy kayo dyan lahat kung paano pabagsakin si BP Sara. Ayaw niyong makinig. So ngayon, sila, nakita siguro ng INC na ang prioridad ninyo is mamulitika, hindi ang para sa bayan at para sa sambayan ng Pilipino, so you don't deserve their support. Yun lang naman yung akin, yun ang analyze ko na feeling ko, nakita nila yon kasi ang tagal na nilang pinagbibigyan kayo dyan eh. So yan nasa sa inyo na yan. Tingnan ninyo, napaka-consistent ng INC. Nakikiusap sila, never silang nakisali sa politika. Kayong mga politician ang lumalapit sa kanila. So ngayon, kayo dyan, hindi nakikinig. Good luck, blacklisted kayo, simula sa kaapu-apuhan nyo, sa anak ng apo nyo. So lifetime na yan. Kung akala nyo, huwag kayo masyadong confident, patatawarin kayo, hindi po. Wala nang ganun. So good luck sa inyo, sa boboto ng yes impeachment. Tandaan ninyo, kayo ang lumalapit sa kanila. Hindi sila lumalapit sa inyo, minsan lang silang mga humiling. Yung hiniling pa nila is kapayapaan, at iprioridad ang kapakanan ng bayan at ng sambayan ng Pilipino, pero hindi ho kayo nakinig. Yan ang aking basa. So again, good luck sa inyo sa mga boboto ng yes sa impeachment. God bless. Magdasal na lang po kayo. Bye. Aray ko iyak. So magiging blacklisted kasama si Sandro Marcos, mga Marcoses.
yung mga nabanggit kong mga kongresista representative, magiging blacklisted na kayo sa Iglesia ni Cristo. Baka nga, ito rin ang dahilan kung bakit nagsiatrasa na ang mga kongresista sa impeachment laban kay Inday Sara. So iyak ka, charis budlat ang mata. Mabuhay po tayong mga didiis. Panigurado na, Pilipinas, Duterte pa rin sa 2028. Meron lang po akong, kaunti lang po, sa ibit lang tayo. Ano lang tayo ng topic, no? Alam niyo po itong Manila Times, grabe talaga makamislead ng balita. Tingnan mo ito, si Pastor Kibuloy, nag-post sila dyan, KOJC leader convicted of resisting authorities. Ang inumin, no? Para bang sinabi nila, si Pastor Kibuloy ang na-convict dahil sa pag-resisting authorities. Ito po yung, ano yung kaso na yan? Obstruction of justice. Ito ay kaso sa miyembro ng KOJC na di umano'y humarang sa operasyon ni Torre na panggagago at panarantado sa miyembro ng KOJC. So kinasuhan ng obstruction of justice, na-convict diyan sa Quezon City. Pero hindi po si Pastor Kibuloy ang na-convict, anak ng kagwang. Yung miyembro lang niya. Utang na, napaka-misleading talaga itong Manila Times. Mga bayarang media. Ang totoo niyan, yung miyembro ni Pastor Kibuloy, pero mukha ni Pastor Kibuloy ang nilagay dyan. Maraming naluko sa post na yan na ang feeling nila, si Pastor Kibuloy ang na-convict, anak ng kagwang, obstruction of justice. May piyansa man yan. Ano lang naman yung kaso na yan. Mababa lang naman Pero napaka-malisyoso yung post ng Manila Times at mga mainstream media. May conviction. Oo, obstruction of justice. Pero, hindi po si Pastor Kibuloy ang na-convict. Meron pa namang Court of Appeals yan. At may Supreme Court pa naman. Huwag niyong i-assume na talagang convicted na talaga yung leader na yun dyan sa local court, regional trial court. Meron pang Court of Appeals, may Supreme Court pa. Hindi pa rin convicted yan na maituturing fully convicted. Pwede pa man mag-apila. Bakit ba si Franz Castro convicted sa child abuse? O nasa na yun? Hindi man ninyong pinapalabas na siya ay convicted Pero si Pastor Kibuloy, pinagpistahan ninyo sa social media, gusto nyo talagang sumakay lang sa kasikatan ni Pastor Kibuloy. Tandaan po natin, linawin natin, hindi po convicted si Pastor Kibuloy sa resisting authorities or obstruction of justice. May mga miyembro lang nung panahon na ginago ang KOJC ni Torre at ng Bangag Admin. Para maliwanag po tayo dyan. Huwag po kayong magalala, Pastor Kibuloy, tatag lang. Malapit na. There will be a day of reckoning. Duterte.